Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Maligayang pagdating, mama. Bati ng isang airline company crew nang nakababa na ng eroplano si Cassandra. Ginantihan niya ito ng isang ngiti. Ang crew ay buong paghangang sinundan siya ng tingin. Naamoy na agad niya ang amoy ng durian. Napangiti siya sa sarili. Gusto niya ang amoy ng durian at paborito niya iyon. Hindi na siya makapag-intay na matikpan niya ulit iyon. Hindi nagtagal ay sakay na siya ng van ng kilalang hotel na tutuluyan niya, kasama ang ilan ding turista. Nasa Maynila pa lang siya nang ginawa na niya ang reservation na ito at na-inform siya ng hotel personnel na may sarili itong van na maghihintay sa mga guests. Nasa labas ng bintana ang paningin niya at pinagmamasdan ang wala namang pagkakaibang tanawin sa abalang kalye sa Maynila. Bagamat na puno niya na malinis naman ang mga daan. Wala nagkalat o nakatumpok na basura. Iyon ang isang malaking kaibahan. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa pagbaba pa lamang niya ng eroplano kanina. Damdaming hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Para bang kalungkutan. Hindi nga ba't kaya siya narito ay upang libangin ang sarili matapos ang trahedya sa buhay niya at sakit ng dibdib. Sa nakalipas na buwan, hindi niya naisip na pupunta siya sa lugar na ito. Napakarami nangyari sa loob lamang ng nakalipas sa 2 buwan. Ang nakaraan. Ang mga magulang ni Cassandra ay nagmamay-ari ng jewelry store sa Bulacan. Isa sa mga kilala ang mga magulang niya sa bayang iyon bilang mag-aalahas. Dating mahirap ang mag-asawang Remigio at Elvira. Magbubukid lang kung tutuusin. Pinalad sa negosyong alahas tulad din ng ilan nilang mga kababayan. Noong isang taon ay nagpa-bypass operation sa puso ang papa niya na sa halip na gumaling ay hindi na nagkamalay sa ICU. Totoo namang sinabi ng mga doktor na mamamatay ang ama niya kung hindi magpapa-opera. Kaya nag-decide ang kanyang tatay na i-take ang risk. Pero hindi nito nakayanan ng operasyon at nakoma ito. At makalipas ang 3 araw ay namatay din. Hindi biro ang halagang ginastos sa operasyong iyon. At dahil ang ama niya ang talagang utak ng negosyo nila, ay nahirapan si Elvira sa pagpapalakad sa alasan. Maraming dahilan kung bakit humina ang negosyo. Ang pagtaas ng dolyar, mga ahente nila sa alahas na hindi agad makapag-remit ng sales sa kung ano-ano kadahilanan. At kung ano-ano pang kaakibat ng negosyong alahas. Higit sa lahat ay hindi naging maingat si Elvira. Hindi birong halaga ang naloko dito. Ma, isang gabi nagliligpit ang ina sa opisina nito. Isang bungalow style na bahay ang katabi ng talagang bahay nila, ang pinaka-opisina ng mga magulang at paggawaan ng mga alahas. Totoo ba yung nabalitaan ko tungkol sa hindi pinatapos ni Elvira ang sinasabi ng anak? Iwinasiwas ang kamay sa ere at gumiti. Nanaloko ako. Iyon naman talaga ang panganib sa trabahong ito, di ba? Kaya walang nakapagtataka roon. Sa alahas din natin mababawi iyon. Dumating yung mga bato at ginto kahapon mula sa supplier. Mahabang wika ng ina. Nag-aalala siyang naupo sa upuan sa harap ng mesa ng ina. Pero ma, ang sabi ni mama ni Tricia ay hindi birong halaga na wala sa atin. Kung ilang milyong halaga ang mga alahas. Nahagip niya sandali sa mga mata ng ina ang pagkabahala sa iglap ding nawala. At marahil hindi naman talaga niya nakita dahil
Muli itong umiti. Alam mo naman ang chismis, Cassandra. Patuloy nito. Karaniwan na eksaherado. Ay siya nga pala. Sa sunod na linggo ay enrollment mo na. Pag-iba ni Elvira sa usapan. Hindi ba dapat na ginagalogan na ninyo ni Trisha ang mga bookstores? Si Trisha ay kaibigang matalik niya at anak din ng jewelers sa kabilang bayan. Isang pagkakalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ma, kung tinuturuan mo ba naman kasi ako sa negosyo nating yan, ay di sana muli hindi siya pinatapos ni Elvira. Tama nang marunong kang kumilatas ng bato, iha. Mula pagkabatay, nakita na namin ng papa mo ang hilig mo sa pagpipinta. Na kaya tapusin mo yung fine arts at gawin mong hilig mo. Maaari kang magkaroon ng sariling studio, anak. Pero ma, heto ang negosyo natin. Hindi ba dapat nakabisado ko ang in and out ng jewelry business? Pagpipilit niya. Huminga ng malalim si Elvira. Sekundarya lang natapos namin ng papa mo, iha. Dahil parehong galing sa mahirap ang pamilya namin. Pareho naming hindi gusto ang trabahong ito. Ang papa mo ang gusto maging arkitekto. Ako naman ay gusto ko maging guro. Pero dahil dito kami pinalad, pinangatawanan na namin ang negosyong ito. Hindi namin gusto na ganun din ang gagawin mo. Kaya sundin mo ang hilig mo, Cassandra, anak. Ngumiti ang dalaga. Lumitaw ang nag-iisang dimple sa pisngi. Naging arkitekto naman po si Papa. Biro niya. Arkitekto ng mga alahas. Kaya nga mahusay siyang dumisenyo ng alahas, di ba, Mama? Natawa si Elvira. Kung sa bagay, pati ano dito sa biro ng anak. Napatingin sa suot niyang gold choker na may palawit na heart shape na maliit lang konti sa piso. Ano ang ginawa mo sa kwintas mo? Nagsalubong ang mga kilay na tanong ni Elvira at tinaas ang kwintas. Ang puso ay nababalutan ng maliliit na diamonds at ang pinakagitna ay isang maliit na heart-shaped ding aquamarine o blow topaz na siyang birdstone ng dalaga. Ginawa mong choker at pinuno mo ng mga chispas? Ngumiti si Cassandra at tumuwid ng tayo. O diba? Mas cute, tsaka modern ng tingnan. Nainggit nga si Trisha kaya hayon nagpagawa din. Hindi na uso ngayon ang mahabang kwintas, ma. At ang heart shape naman nito ay cheap na sa tingin ko. Kaya pinalagyan ko sa mga gawa natin ng aquamarine. Hindi ako nasiyahan dahil parang nag-iisa yung precious stone doon kaya pinalagyan ako na lamang ng chispas. Tingnan mo, di ba ang klase? Hindi mukhang mumurahin. Mukhang solid gold studded diamonds, di ba? Sinipat ni Elvira ang choker ng anak. Mahusay ang pagkakadesenyo mo, Cassandra. Hindi na siya mukhang lakit. Parang gusto ko yata magbago ng pasya at pag-aralan na lang kita ng gemology. Umikot ang mga mata ng dalaga. Bagamat alam na nagbibiro ang ina sa huling sinabi. Yung larawan mong dati nakalagay dun sa lakit. Casual na tanong ni Elvira. Nagkipit ng mga balikat ang dalaga. Nandito pa rin po. Mula sa labas ay narinig niya ang busina ng kotse ni Luis. Lumapit siya sa ina at hinagkan sa pisngi. Bye, ma. O siya, huwag kayong masyadong papagabi, anak, ha. Tumango siya. Nasa pinto na si Cassandra nang tawagin ni Elvira. Cassandra, alisin mo sa isip mo ang tungkol sa mga narinig mong pagkalugi natin, ha. Pahabol ni Elvira. Dahil ano man na mangyari, ay hindi kita may iwang nangangapa. At, Mama, saway niya sa ina, kasabay na pag-ikot ng mga mata sa ere. Alam niyo kung ano ng mga sinasabi ninyo. Ngumiti si Elvira. O siya, sige na. Pumunta ka na doon. Mag-ingat kayo, ha. Subalit ano ba naman ang mali niyang iyon ang huling pag-uusap nila ni Elvira? Sa mismong gabing iyon ay pinasok ang bahay nila ng masamang loob. Ang mama niya at ang security guard nila ay pinatay.
Ang dalawang katulong na nag-hysteria ay pinagbabaril din. Si Marcela, ang matandang dalagang nakakatandang kapatid ni Elvira na nasa likod ng dalawang katulong ay hindi naman tinamaan ng baril. Subalit hinimatay sa nangyari at kasabay na natumba ng mga binarila. Inakala naman sa samang loob na napatay din nila ang matanda. Tinatansyang kulang 10 milyon ang halaga ng mamahaling bato, ginto at brilyante ang natangay ng masamang loob. Bukod sa trauma at dalamhati ay nakadama ng guilt si Cassandra na nasa kasayahan siya habang pinapatay ang ina niya. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, Cassandra. Konsula ni Luis nang mailibing na si Elvira. Kung narito ka, baka kasama ka na pati ng mga walang hiyang yun. Anong gagawin ko ngayon, Luis? Litong-lito at umiiyak niyang inihilig ang sarili sa dibdib ng kasintahan niya. Ang nanang Marcelo na lamang natitira sa akin. Ano ka ba? Narito ako at karamay mo sa lahat, Cassandra. Madamdaming wika ng binata. Hindi kita pababayaan. Dugtong nito. Kahit pa paano, ay nakadama siya roon ng kaunting seguridad. 8 buwan na silang magkasintahan ng binata. Ilang beses na sila nitong niyaya magpakasala. Subalit nais ng mga magulang niyang magtapos siya ng pag-aaral bago sila mag-asawa. At isang semester pa bago siya magtapos. Hindi na ilihim sa mga kilala at kaibigan ang katotohanang nakasanla ang bahay at lupa nila nang bisitahin siya ng mga opisyalis ng bangko at bigyan ng notice ng foreclosure. Ano pong gagawin natin, Nanang Marcela? Umiiyak na niyakap ni Cassandra ang matandang tiyahin nang makaalis sa mga taga-bangko. Hindi sumagot si Marcela at malungkot na inilinga ang kabahayan. Gusto magsikip ang dibdib. Hindi kayang isiping ang ipinandar ng mag-asawang Remedyo at Elvira ay mauuwi rin sa wala. Ano't ano man ang mangyari, anak, naroon pa rin nakapirasong lupa ng mga magulang mo sa kamalig. Nagbara ang lalamunan ng matanda nang sabihin iyon. Hindi kayang isipin ang magiging buhay ni Cassandra sa abang kalagayan ngayong munting bata pa lang si Cassandra ay nagsisimula ng umalwan ng buhay ni Remedyo at Elvira. Marami nakasimpatya. Galing sa mahirap, naging mayaman. At galing sa mayaman, naging mahirap. Iyon ang kwento ng buhay ng mga magulang ng dalaga. Karaniwan na rin sa mga mag-aalahas sa bayang iyon ay hindi sila ang unang pamilyang biglang yaman dahil sa alahas at muli rin nagbalik sa kahirapan dahil sa pagkalugi. Subalit hindi lang ang pagkawala ng ina ang nagdulot ng sakit sa puso ng dalaga. Ang ipinangakong pagdamay ni Luis ay mabilis na tinangay ng hangin. Dumalang ng dumalang ang pakikipagkita ng kasintahan sa kanya. At kung tawagan naman niya ito, ipinagkakaila ito ng mga magulang. Huwag mo nang asama makipagkita pa sa iyong boyfriend mo, Cassandra. Si Tricia, ang best friend niya na minsan dalawin siya nito. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan tanong niya. Huminga ng malalim ang dalaga at nasa mga mata nito ang simpatya sa pagkakatitig sa kanya. Kalimutan mo na siya, Cassandra. Hindi si Luis ang lalaking karapat-dapat para sa'yo. Magpapakasal na sila ni Lucy. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Ginagap ni Tricia ang palad niya at pinisila. Ang pagbagsak ng kabuhayan ninyo ang dahilan upang tutulan ng mga magulang ni Luis na magkatuluyan pa kayo. Paliwanag ni Tricia. Ano ba sinasabi mo? Nauguluhang wika niya. Sa katapusan ng buwang ito, ang kasal nila ni Lucy. Patuloy ni Tricia. Ang tinutukoy nitong anak na isa sa mga mayayaman sa kanilang lugar. Bagamat magkakilala, ay hindi naman talagang kaibigan nila ni Tricia. Hindi agad nakasagot si Cassandra. Ilang sandali ang lumipas bago narehistro ng tuluyan ang sinasabi ng kaharap. Ikakasal? Anong ginawa niya sa akin? Para akong tangang tawag na tawag sa kanila.
na hindi niya ako kinakausap man lang. Grabe siya. Para siyang walang bayag. Ganun na lang yun. Basta-basta na lamang niyang itatapon ang relasyon namin. Hindi makapaniwalang usal niya. Namumuo ang luha sa mga mata. Ikinalulungkot ko kung ako naghatid sa iyo ng bagay na ito. Umaasa akong maririnig mo sa ibang tao ang tungkol sa kanila pero nitong mga huling araw ay lagi ka nasa Maynila at ayon kay Nanang Marcela ay may inaasikaso ka. Trisha, bakit ganun? Dahil lang inakala nila mahirap ako sa daga. Kaya ganun? Ha? Ganun ba yun? Nilingan niya ang paningin sa malaking kabahayan na kinapapalooban ng lahat ng karangyana. Namuhawala sa akin ang bahay na ito. Na itanayo ng mga magulang ko, ganun ba yun? Cassandra, kalimutan mo na siya. Maraing wika ni Trisha. Gusto man lumo at maawa para sa kaibigan. Hindi mo siya deserve. At narito pa rin ako. Ipinaparating din ni Mama at Papa na kung ano man ang kailangan mo, nakahanda kaming tumulong sa iyo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Kasabay noon ay ang pagbagsak ng mga luha. Nag-hysterical siya. Isang sampal ang binigay sa kanya ni Trisha na nagpakalma sa kanya. Niyakap siya ng kaibigan. I'm sorry. Lord, napakatanga ko, Trisha. Pahigbin niyang sabi. Akala ko mahal niya ako. Nagmamadali pa man din siyang pakasal kami. Bakit ganun? Inaharap siya ng kaibigan dito. Cassandra, maaaring totoong mahal ka ni Luis at nakikita ko yun sa kanya. Paniniyak ni Trisha. Pero mahina siya. Hindi niya kayang tumayo sa sarili ni mga paa. Alam naman nating lahat na natalo sa eleksyon ng ama ni Luis, di ba? At hindi birong halaga ang ginamit ito. At ngayon, ay kailangan nila na magsasalba sa kabuhayan nila. Kumawala si Cassandra sa kaibigan at muling tumawa kasabay ng agos ng mga luha. Kaya ang papakasal siya kay Lucy, ha? Ganun ba yun? Dahil inakala nila na mahirap ako sa daga. Nag-aalalang akma siyang hahawakan muli ni Trisha, subalit sinaway niya ang kaibigan at bahagyang umatras palayo rito. Okay lang ako, Trisha. Okay lang ako. Pinahid niya ang likod ng palad ang mga luha. Iniiyakan ko ang mga panahong sinayang ko kay Luis. At kasabay noon, pinagtatawanan ko siya. Totoong nasasaktan ako. Pero nagpapasalamat akong naging mabilis ang desisyon niya magpakasal sa ibang babae. Anong ibig mo sabihin? Naungunot ang noon ni Trisha ang tanong. Alam mo, Trisha, hindi ko inisip na may insurance sa mga magulang ko. Until a week ago, nang mahalungkat ko sa library ang mga dokumento, mapait siyang ngumiti at suminghot. Ang insurance ng Papa ay intact pa rin nakadeposit sa bangko. Never na nahawakan ni Mama iyon sa kabila na alam niyang maraming nalulugang jewelry. At naka-insured rin si Mama. Muli nitong pinaglakbay ang paningin sa kabahayan. Naroon ang lungkot sa mga mata. Hindi makagalaw ng bangko ang bahay at lupang ito, Trisha. May iniwan sa akin ng mga magulang ko na higit pa sa inaakala nila. Isang ngiti ang kumawala kay Trisha at hinawakan siya. Tama, nagkamali si Luis sa mga bagay na ginawa niya sa'yo. At titiyakin ko makakarating sa kanya ang pagkakamali niya. Niyakap siya ng kaibigan na mahigpit habang tinatanaw pa rin niya ang kabahayan nila.